So what's up mga ka-Axie, for this video, meron tayong bagong discussion regarding Axie Infinity. So wala muna tayong arena gameplay ngayon, pero meron na akong i-discuss sa inyo. Pag-uusapan kasi natin sa video na to is regarding 3 common mistakes before entering Axie Infinity. Kahit investor or player, nagagawa nila tong maling to. So, kung ikaw nababalitaan mo yung Axie Infinity or meron ka ng idea pero hindi ka pa nagsisimulang maglaro ng Axie Infinity, sakto tong video na to para sa'yo. Pero bago tayo magsimula, syempre gusto ko munang i-shoutout yung napakaganda kong anak na si Empress Zoe Espinosa at yung napakaganda kong asawa ni si Sunshine Espinosa. Then, disclaimer muna. Lahat ng sasabihin ko dito is based lang sa sariling opinion at sariling experience ko sa paglalaro ng Axie Infinity. So, dumako na tayo sa discussion natin. 3 common mistakes before entering Axie Infinity. Number 1 na dyan is yung regarding sa cards. Bakit sa cards? Kasi nga, halimbawa, punta tayo sa team tapos edit natin. Each Axie kasi meron niyang 4 cards. Yung 4 cards na yan, meron din mga synergy and combos yan. Meron kasi sa atin at hindi rin mawawala sa inyo. Malamang sa malamang, ang tinitignan lang is yung attack and defense. Hindi na, yung iba hindi aware na merong special effect each card. So kung ikaw bibili ka ng Axie, nakita mo mura, tapos sobrang tataas ng attack niya, katulad ng Bird, halimbawa ganito. Meron tayong tinatawag na shooting song, sobrang late lang ng attack niya. So kung ikaw baguhan ka, nakita mo meron siyang low damage card, maaaring hindi mo bilhin to. Kasi nga, gusto mo pure damage, without knowing na sobrang ganda ng Bird na to. Dahil nga yung special effect niya na apply sleep to target, may ignore yung shield. So makakapatay ka ng mga kalaban kahit high shield sila. So ganun yung common mistake, yung unang common mistakes na ginagawa ng mga bagong investor or bagong player sa Axie Infinity. Bumibili sila ng mga high damage card or high defense card without knowing na merong kailangan i-consider na special effect, synergy, and combos. So, pumunta naman tayo sa combo. Meron kasi tayong tinatawag dito na mga kailangan talaga i-combo sa card. Halimbawa, itong nasa Beast card natin. Meron tayong single combat, guaranteed critical strike when comboed with at least 2 other cards. So, gagana yan kapag kinombo mo sa 2 additional cards. Pero meron siyang perfect match or perfect combo sa card na yan. Ano yun? Itong Ivory Stab. Gain 1 energy per critical strike dealt by your team this round. So, ibig sabihin, masisecure mo na makakuha ka ng energy kapag meron ka ding single combat, 'di ba? So, sobrang laki ng advantage mo kung makombo mo yan. Halimbawa, nag-combo ka ng 2 single combat, 2 Ivory Stab, mapapatay mo na yung kalaban mo, makapag-generate ka pa ng 4 energy instant, di ba? So, sobrang ganda. So, kung ikaw, hindi mo alam yung mga special effect na ganyan, hindi mo i-consider yung pagbili ng ganitong Axie dahil nga, low damage yung nakita mo. 70 lang yata yung damage yung nakikita dito sa Ivory Stab, while dito is ito, 70 sa Ivory Stab, 75 naman sa single combat. So kung baguhan kang investor or Axie player, maaaring hindi mo i-consider bilhin yan dahil nga meron mga low damage. So siguro pipiliin mo yung mga high damage card without synergy and without combo. Tapos meron din tayong tinatawag na raise damage katulad nitong Nutcrack and Nutthrow. Kapag pinagsama mo yung dalawang yan, kasi nga deal 120% damage when comboed with another Nutcracker. So since parehas nilang Nutcrack, isang Nutthrow and isang Nutcracker, so pag pinagsama mo sila, mas tataas pa yung damage niya sa mga kalaban. So ganun lang yun. Yun yung pinakaunang mali na nagagawa ng mga investor at ng mga players sa Axie Infinity. Masyado silang nakapag-focus sa mga damage card and defense card, hindi na nila kino-consider yung combo and synergy ng mga cards. Kaya naman, mali yung nabibili nilang mga Axie or nahihirapan sila sa arena. So, dumako naman tayo sa pangalawang common mistakes ng mga investor and player bago pumasok sa Axie Infinity. Dito papasok yung pangalawang common mistakes ng mga investor and players sa Axie Infinity. Ito yung mga investor na nadaan lang sa hype kaya pumasok sa Axie Infinity. Sobrang maling-mali nito. So, bakit? Maaari napanood mo kay Jessica Soho o kaya naman nakita mo sa balita
it's either GMA or EBS kung saan mo man napanood or nabasa yung news. Since meron kang funds or meron kang enough na money, meron kang extra na pera, ang ginawa mo, nag-invest ka sa Axie Infinity dahil nakita mo that time nagre-range ng 15 to 20 pesos yung price ng SLP. So, without research, ang ginawa mo, nag-invest ka. Maraming ganito nag-invest ka sa Axie Infinity, bumili ka ng team. Since ganun yung presyo ng ng SLP, so basically, sobrang mahal ng mga Axie team nun. Kasi nga kapag mataas ang presyo ng SLP, panigurado mataas din ang presyo ng mga Axie team. So, anong ibig sabihin nun? So, kung ikaw, without research, pumasok ka sa game, hindi mo alam na yung presyo ng SLP is ilang beses nang bumaba ng sobrang baba at ilang beses na rin tumaas ng sobrang taas. Pero kung nag-research ka, aware ka na pwedeng bumaba yung SLP, kaya naman hihintayin mong bumaba muna yung presyo ng mga Axie bago ka mag-invest. Pero ang nangyari nga kasi, maraming investor na pumasok nung mataas yung presyo ng SLP at mataas din ang presyo ng mga Axie team. Kaya naman ngayon, nagkakasisihan kasi nga matagal daw yung ROI nila or yung return of investment nila. I'm not sure kung kailangan ba natin sisihin yung ibang tao o yung mga social media influencer, kasi yung iba sinisisi nila nakapasok daw sila sa Axie Infinity dahil nga daw sa mga social media influencer. In the first place, hindi mo sila dapat sisihin dahil hawak mo yung sarili mong desisyon, di ba? So, nandito lang kami, nagbibigay kami ng mga ideas kung paano kayo kumita. Pwede ka naman kumita sa Axie Infinity without investment. Mag-scholar ka lang. Pero kung di ka matyaga maghanap ng scholar, kung meron ka namang funds, ang pinaka-the best way na paraan is yung tinatawag nila, kasi nasa crypto world na kayo kasi naglalaro ka ng Axie Infinity. 'Di ba? Then, yung SLP, yan, 'di ba? Yan, tumataas, bumababa. So, kung aware ka na ganun, hintayin mo muna bumaba yung presyo ng SLP. Kasi sabay yan, pag bumaba yung presyo ng SLP, basically, mababa din ang presyo ng mga Axie team. Dito papasok yung tinatawag nilang buy low, sell high, di ba? So, bakit ka bibili sa taas? Kasi maraming investor na bumili nung nag-pump yung SLP ng mga 20. Na-hype sila kasi napanood nila kung saan man nila napanood. So, without knowing na meron talagang chance ang bumaba yung presyo ng SLP. So, yung dating weight ng 100k teams, ngayon nasa 30k to 40k na lang, di ba? Pero, hindi ka pa rin naman talo kasi kumikita ka pa rin. Nasa yun na lang yan kung paano babalik ng mas mabilis yung ininvest mo. Pag-usapan naman natin yung pangatlong common mistake ng mga investor and ng mga Axie player. So, hindi naman pala totally sa player, no? More on investor. Pero yung iba kasi applicable din sa player. So, yung pangatlo dito is, nag-invest ka sa Axie Infinity kasi nga, tingin mo sobrang dali lang ng larong to. Also, nag-invest ka, bumili ka ng Axie team, pero wala kang experience sa paglalaro ng mga games. Halimbawa, meron kang full-time work, pero gusto mo ng extra income. So, nadaan ka sa sabi-sabi na 2 to 3 hours lang lalaruin, okay na. Yes, pwedeng ganun, kaso nga lang ang magiging problema kung beginner ka, wala kang experience sa paglalaro ng kahit anong game. Kasi, pwede ka maglaro ng Axie Infinity, yes, kahit wala kang experience. Kaso nga lang, big factor kasi kung naglaro ka ng mga strategy games before, or meron ka na experience sa paglalaro ng mga mobile games, etc., computer games, kasi nga, ma-apply mo yung mga natutunan mo or yung mga diskarte mo doon sa mga laro na nilaro mo dito sa Axie Infinity. Hindi siya ganun kasimple. Yan, prangkahan na tayo. Hindi siya ganun kasimple na iniisip ng iba. Hindi rin siya ganun kadali na iniisip ng iba. Medyo komplikado siya lalo na kung baguhan ka, kung wala kang experience sa paglalaro ng ibang games, mahihirapan ka talaga. So kung ikaw, wala kang experience pero gusto mo mag-invest sa Axie Infinity, magdalawang isip ka. Kasi nga, kung wala ka namang, magdalawang isip ka kung meron kang full-time work. Kung meron kang full-time work at hindi mo gaano malalaanan ng oras yung Axie team na bibilin mo, much better, wag ka muna mag-invest. Pero kung wala ka namang ginagawa or sabi mo na kung businessman ka at nakaupo ka lang,
sitting pretty ka lang pero gusto mo ng extra income, another extra income, pwede mong i-full time yung Axie, 'di ba? Pwede mong aralin ng aralin kasi wala ka namang ginagawa, 'di ba? So kahit wala kang experience sa paglalaro ng ibang games or ng Axie Infinity, maaaral mo kasi lahat naman talaga na pag-aaralan at lahat ng bagay hindi nagsisimula sa magaling agad, 'di ba? So pwede mong gawin or pwede kang mag-invest sa Axie Infinity kahit wala kang experience sa laro, basta make sure na mag-research tayo at alam natin yung papasukin natin. Hindi yung magpapadala ka lang sa hype kasi hindi biro yung i-invest mo, 'di ba? At wala kang ibang sisisihin kapag nag-invest ka sa Axie Infinity kundi sarili mo lang. Kasi nga ikaw yung nagdesisyon at pera mo 'yan. Ikaw lang merong desisyon sa pera mo. So again, sana makatulong to sa mga bagong papasok or sa mga players na gusto mag-invest na wala pang experience sa paglalaro ng Axie Infinity. Sana makatulong sa inyo. Again, wala muna tayong comment of the day ngayon kasi rush video lang to. At gusto ko lang magpasalamat sa inyo kasi nga road to 50k subscribers na tayo. At thank you, hanggang dito na lang. Bye-bye!